Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Sobrang stress na nga ang mga buhayang kongresista na ito. Lalong-lalo na itong si Jinky Luistro. Kasi nga hindi na naman sumipot si VP Sara sa kanilang mini trial. Impeachment proceedings dyan sa Kongreso. Kahit daw may impeachment proceedings, kahit daw may mini trial, ay hindi daw tumitigil naman ang mga kongresista na ito sa kanilang mga tungkulin. Panahon nga ng krisis ngayon eh. Merong krisis, pero ang inuna nyo, impeachment pa rin. Sa sariling interest nyo lamang. Kapansin-pansin nga na makikita nyo sa screen, magkatabi itong si dating Senator Leila de Lima at si Vice President Sara. At makikita nyo naman si Vice President Sara ang nasa gitna na halos napapalibutan ng mga buwayang kongresistang mga corrupt. Parang ang theme nito sumuko ka na. Napapaligiran namin ikaw. Parang ganito to. Sa pag-uumpisa ng impeachment hearing ni Luistro, abay sinabi niya na may tuturing daw na paglabag sa ating saligang batas ang hindi daw pagdalo ni VP Sara sa impeachment hearing na ito. Panoorin natin mga kasweet ang video na ito. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Wow! Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, napakasinungaling talaga nito ni Luistro, Samantalang kahapon sa interview niya doon sa Billionaire News Channel with Corina Sanchez, ang sabi niya, optional. Pwedeng hindi dumalo. Pwedeng dumalo si VP Sara doon sa mini trial na ito ngayong araw. Tapos ngayon sasabihin niya, may tuturing daw na labag sa ating saligang batas ang hindi pagdalo ni VP Sara sa impeachment hearing na ito? Saksakan talaga ng sinungaling. Di ba ngayong araw pa lamang kita nyo na kung gaano binabaluktot ng mga kongresista na ito ang katotohanan, gaano minamanipula. So paano na lamang kung nandun si Vice President Sara ngayon? O kaya ngayon, simpat siya ang taong bayan sa mensahe ni VP Sara na bakit sa gitna ng krisis, mas inuuna pa ng mga buwayang kongresista na ito ang impeachment hearing na ito kaysa tugunan at magbigay ng solusyon sa problema ngayon na kinakaharap ng bansa. May krisis, pero inuuna impeachment. At tabasahin natin ang mensahe ni VP Sara. Mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muling, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumite ko na ang aking answer ad coetanam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ng komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala, diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin
ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran. Talaga namang hindi napapanahon ngayon ang impeachment hearing na ito. Ang mini-trial impeachment hearing na ito, tama si VP Sara. Dapat unahin yung kapakanan ng mga Pilipino. Ilang mga may kagustuhan naman ng impeachment na ito ay kayo lamang, mabuhayang kongresista, mga politikong nagnakaw sa kaban ng bayan. E tingnan nyo naman ang litratong ito. Itong tatlong kongresista na ito, may daladala sila chichirya na piatos. So dito pa lamang makukumpirma natin na wala naman talagang substance ang impeachment case nila. At parang well-funded naman talaga at well-organized anti-Duterte propaganda. Kitang-kita nyo naman, hindi ba? Impeachment proceedings, dapat ka pa bang magdala ng ganitong bagay? Tsaka seriously, mga kainsuka pinks, ito na yung mga pambato ninyo. Sa gitna ng lumalilang krisis sa bansa na halos magko-collapse na ang ekonomiya, kahit ang mga elitistang ito ay hindi rin naman handa sa krisis na ito. Tapos, impeachment hearing, yung solusyon nyo, yung solusyon ng leader ninyo, impeachment hearing, solusyon sa krisis. Kaya tama lang naman na hindi dumalo si VP Sara sa mini trial na ito. Dahil wala naman siyang maaasahan na patas na pagdinig dito. Well, wala naman tayong magagawa kung itutuloy pa rin ng House Justice Committee ang kanilang impeachment hearing na ito, na maliwanag naman na ang lahat na ito ay pre-judgment sa kanilang reklamong impeachment. O edi ipadala nyo na sa Senado yung articles of impeachment ninyo. Maliwanag naman kasi na propaganda lamang itong ginagawa ng mga alipores ni Bangag at ni Romualdez. Sa mga kasweet, ano ang inyong opinion? Tama ba na hindi dumalo si VP Sara sa impeachment hearing na ito sa kanilang pamini trial ni Jinky Luistro? Isa rin ba kayo sa naiinis dito kay Jinky Luistro na nagmamagaling feeling abogadong magaling? Mukhang stress na stress itong si Jinky Luistro at ang kasama niyang mga buwayang kongresista kasi naisahan na naman sila ni VP Sara. Siguro ina-expect nila pati mga lawyers ni VP Sara ay dadaluman lang. Pero wala Matalino si VP Sara. Hindi nyo yan maiisahan. Ano ang inyong opinion mga kasweet? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo. Sige lang mga makakaliwa. Itawan nyo lang yan. May araw din kayo.